Tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, Diyos ni Abraham, maraming salamat po kami makapag-aral ng iyong banal na salita. Samahan mo po kami ngayong umagang ito. Tunay na ang salita mo ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa mga staff, teachers ng IBC Naga, magandang araw po sa inyong lahat. By the way, ay salamat po sa inyong panalangin, patuloy na panalangin at pagsuporta dito po sa gawain sa Canada, sa Toronto, Canada. At tunay na napakarami mga challenges. Nung pong last Sunday ng April ay nagkaroon po tayo ng Passover banquet kung saan ang nag-conduct po niyan ay it's a Jewish believer. At para maunawaan natin ano po ba ang kahalagahan nito sa ating mga believers. At nakita ko po sa pagpapaliwanag po ng isang Hudyo na mananampalataya na tayo po sa panahon ng mga Israelites hanggang ngayon, sa panahon ni Moses, ang ibig po kasi sabihin ng Passover, yung panahon na iniligtas ang mga Israelites sa kamay ni Parao doon po sa Egypt. Sila ay nagkaroon ng kalayaan, nagkaroon ng pag-asa, at kung i-connect po natin yan sa buhay Kristiyano, ganun din po ang nangyari sa atin. Na dati tayo walang kakwenta-kwenta, marahil ang iba sa inyo ay tambay-tambay lang, ang iba sa inyo, ang iba sa atin ay talagang sinusukan ng lipunan, pero dahil sa kaligtasan ay binigay at naranasan natin sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, nagkaroon po ng transformation. Nagkaroon po tayo ng pagbabago sa buhay. At ang iba dyan ay nagkaroon pa nga ng ministry, nagkaroon ng pagpapahalaga sa sarili, at may mga tao ring nagpahalaga sa Kanya. So yun po yung tinatawag na blessing, spiritual blessing. Alam niyo po, ay ngayong umagang ito, ang ating tatalakayin, ay pinamagatan ko pong intimate, about intimacy with God, calling for God's intimacy. As a believer, our goal after conversion is to develop our relationship with God, get closer to and deepen our fellowship with Him. And the result of some believers, hindi sila consistent, sa kanilang Christian life. And sometimes some believers are easily disturbed, easily worried, discouraged, depressed, And sabi nga rito ay it prevents us from maintaining a normal relationship with God. We don't have a victorious Christian walk, always defeated, Kaya po napakahalaga na maunawaan natin bilang mga mananampalataya, tayo po ay merong katawagan. Tinawag po tayo ng Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para maging witness. Tinawag tayo ng Diyos para mag-worship. Tinawag tayo ng Panginoon para tayo'y maging instrumento sa pagpapahayag ng Kanyang mga salita. Kaya nga po, ang sabi rito sa James, sampu natin ang Bible natin sa Book of James, sa inyong mga James chapter 4 verse 8, na po ang sabi riyan, James chapter 4 verse 8, draw nigh to God and He will draw nigh unto you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So kapag tayo po ay malayo sa Panginoon, ito po ay nagiging daan ng kaaway para po tayo maging madaling ma-discourage. And sometimes we encounter issues that trouble us. We cannot move. Instead, we are focused to the conflict, and there is no peace. There is no peace. Sometimes we pretend that we are okay, but deep inside we have full of worries, hatred, malice, envy, judgmental spirit, struggling spiritually. Our inner spirit is disturbed, distressed, depressed, divided, and no firmness and no focus. And it is difficult
to draw closer to God, to seek enlightenment and guidance of the Holy Spirit. Wala nang purpose ang iyong buhay. Tayo yung mga believers, professing believer, but there is no such purpose or the right direction ang buhay natin. Why? Because we are not really, there is no such intimate relationship with the Lord. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, ay nandyan para tayong merry-go-round, paikot-ikot lang. There is no development. Our spirit is constantly in a state of emptiness and agitation. Parang galit na galit ka lagi. Andyan yung jealousy, andyan yung inggit, andyan yung frustration. Instead of blessing, we became a cursing. Imbes na maging blessing ka, nagiging burden ka, nagiging curse ka. Imbes na maging fruitful, dryness. Productive, emptiness. Joyful, broken. So, yan po yung mga result ang isang believer na hindi talaga spiritually motivated at hindi talaga spiritually connected consistently with the Lord. Children are spiritually lost, and we defeat the purpose of our life. As a Christian, as a believer, we lose the battle and don't know what to do. We do not realize why God saved us. We don't know that the purpose of our existence as a believer. So, beloved in the Lord, our goal after conversion, after our salvation, is to develop our relationship with God, get closer to a deepened fellowship with Him. How? Prayer, church attendance, ministry involvement, and of course, compassionate heart for the lost soul, Jews and Gentiles. So maraming pong salamat sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all.